mga DD sheets, gusto niyo ba talagang maging province tayo ng China, no? So, mga guys, pag-uusapan natin, mamaya may papakita tayong video na tila lumalala na talaga mga guys kung ginagawa ng China sa atin, yung pambuli nila sa ating mga Coast Guard, hindi lang sa ating mga Coast Guard, di ba? Kundi pati sa ating mga mangingisda na pumupunta dyan sa mga teritoryo natin under our ECC mga guys, no? Exclusive Economic Zone. Pero eto, niraradyohan ng China at talagang pinapaalis dahil kanilang ano daw yun, kasama daw yun sa kanilang 9-dash line. So mga guys, ngayon rinig ko sa inyo itong video na to ito ay balita ng CNN mga guys, no? CNN, I think America yata ito. Kasi wala na yung CNN natin, di ba? Okay. So, paparinig ko sa inyo mga guys at unti-unti, no? Tapos kokomentuhan natin, tapos paparinig ulit natin and then kokomentuhan. Huh? Okay. Bakit mahalaga ito? May pag-usapan natin. Confrontation captured by Ivan Watson, who was with the fleet for 48 hours. And you can see China's ships become aggressive. They swarm and they harass the U.S. allied ship, blasting water cannons that were so powerful that the windows shattered. Well, the Pentagon tonight responding, calling China's behavior reckless and saying that the United States will act if China continues. Ivan Watson is out front with this exclusive U.S. television report. Water cannons and the collision of heavy ships. CNN getting a rare chance to witness the David and Goliath confrontation between the Philippines and China in the South China Sea. We're going to control your behavior. The Chinese ships make their move at dawn, outnumbering and swarming a small convoy from the Philippines. We have a very good view of a large Chinese Coast Guard ship. You can see it written on the side of the vessel, and it is currently steaming, I would say maybe 2 stone throws away from this Philippines Coast Guard ship. And that's not all. Look over to the starboard side here. There's another Chinese Coast Guard ship right here. Not far away, another Chinese ship collides with another Philippine ship. Fortunately, no one's hurt. Tuloy muna natin. So ito mga guys, isang CNN reporter no na sa Amerika mga kaibigan na nagkaroon siya ng privilege na sumama dito sa resupply mission ng ating mga Coast Guard, no? And then na-witness niya mismo mga guys kung paano ginagawa ng China Coast Guard yung kanilang pambubuli dito sa ating mga Coast Guard, no? At nakita nila mismo yung ginagawa ng China na talagang lumalapit sila no sa ating mga barko, no, maliliit na barko ng Coast Guard at talagang hinaharang at nakita nila kung paano na i-water cannon. So, kitang-kita dito mga guys yung ginagawa ng China. At alam naman natin na 'di ba ang China nag-gaslight sila ngayon mga guys at ang sinasabi nila na yung Pilipinas daw may kasalanan, lumalapit daw sa kanila, sa kanilang 9-dash line na tinatawag. Pero kitang-kita ito ng mga international media kasi nako-cover nila ito. Lalo na pinalabas ito sa international media outlet, no, CNN. So alam na alam ito at kitang-kita ito ng mga tao sa buong mundo, no? So tuloy natin. Aboard the PRP Cabra, a Philippine Coast Guard ship. Its mission, escort 2 resupply boats to the Second Thomas Shoal, a teardrop-shaped reef claimed by both the Philippines and China, even though it's clearly much closer to Philippines territory. Kita mo? O, di ba? Pansin din ng reporter na yung kiniking ng China ay closer. Ang lapit-lapit mga kaibigan dito sa teritoryo natin at malayo sa China, no? So kitang-kita doon pa lang mga kaibigan Paano mo i-claim ang isang lugar na malayo naman sa iyo?
at malapit naman doon sa bansa na nagki-claim, 'di ba? So doon pa lang kitang-kita na yung ginagawa ng China na sila dito yung mali, no? Claims from smaller countries, occupying and eventually building man-made islands on top of several contested reefs and shoals. In 1999, an unusual step from the Philippines. It grounded the Sierra Madre, a rusting World War II era ship, on Second Thomas Shoal. Filipino Marines have been guarding it ever since. Our convoy is supposed to resupply those Marines, but a much larger ship swerves dangerously close to the BRP Cabra and eventually pulls in front, stopping it in its tracks. Meanwhile, this resupply boat doesn't stand a chance. That little boat in front is a Philippines resupply boat, and it is currently being pursued by 1, 2, 3, at least 4 Chinese ships. They blast the boat with water cannons, shattering the sails. Grabe no, mga guys, kita nyo. Members. So siguro napanood nyo na yan, no, na yung kung paano nila i-blast. Sa sobrang mga guys, sa sobrang lakas ng pressure, hindi kinaya ng mirror, no, ng salamin ng boat. Knowing mga guys na ang mga salamin ng mga boat na yan, matitibay yan. Mga guys, hindi yan yung ordinaryo na salamin na nakikita natin na window or yung yung mga door, no, na ginagamit. Matitibay mga kaibigan yung mga salamin na ito ng mga barko ng Coast Guard, no? Pero hindi niya kinaya yung pressure. Ang lakas ba naman mga kaibigan, 2 barko yung nag-water cannon, at hindi lang basta-basta na water cannon, talagang malalaking water cannon, at talagang ang tubig ay grabe talaga ang pressure. So hindi kanaya. Kitang-kita ito mga kaibigan, nasaksihan ng CNN reporter na to, no? So ang sabi nga mga kaibigan, no, totoo yung kanyang report na over mga ilang dekada na mga kaibigan, hindi naman nagki-claim ang China, di ba? Wala naman silang claim dito eh. Sa pagkakaalam ko mga kaibigan, sa panahon noon ni Pangulong Marcos Sr., no? Noong nandito pa ang Pangulong Marcos Sr., never yung nakipag-agawan ng China, never sila nag-claim diyan sa Ayungin Shoal, diyan sa parte ng West Philippine Sea, diyan sa bunganga ng Baho de Masinloc. Never sila diyan na nag-claim, kaibigan. Pero noon nga, unang-unang nakapasok yan sila talaga diyan at nakapagtayo mga kaibigan noong 1986. At yung pangalawa nga, nasundan yan mga kaibigan, nakapagtayo sila ng kanilang istruktura, diyan naumpisahan mga kaibigan, nakapag-reclaim muna pala no ng land, no? Nag-reclaim sila diyan nung panahon din ni Pinoy naman, no? So, and then yan mga kaibigan, 2013, 14, 15, 16, yan inumpisahan na talaga nila yung pagre-reclaim and then pagtatayo ng kanilang mga military bases. At ang masama kasi nito mga kaibigan, si Pinoy, 'di ba, alam naman natin na nagsampa. Nagsampa siya ng ang kanyang gobyerno, nagsampa ng kaso, no, sa international court na talagang ina-assert natin na ang ating teritoryo na sa atin yan. And then nanalo tayo mga kaibigan, no? Yun yung pagpasok ng Duterte administration. At ang masama nito mga kaibigan, si Duterte, hindi niya pinanghawakan yun. Ang ginawa ni Duterte, sinabi lang niya na, papel lang yan. Lamukusin lang yan. Wala na. And then, pinakita ni Duterte through his action na hindi niya pinapahalagahan yung naipanalo natin, mga kaibigan. Hindi niya pinahalagahan, and to the point mga kaibigan na ang dami-dami niyang mga sinasabi na kita niyo naman siguro mga kaibigan, binablog na ito ng aking mga kasamahan na vloggers, 'di ba? Mga pro-Marcos vloggers. Siguro naman nakita niyo yung mga video, no? So hindi na natin ipapalabas, mga kaibigan. So eto nga mga kaibigan, no, talagang sobrang na-spoiled ang China dahil sa ginawa ni Duterte. So
Eto ngayon ang nangyari, mga kaibigan, dahil sa ginawa ni Duterte, ganito na ang nangyayari. Hindi matanggap ng China na from being spoiled, ngayon ay talagang nilalabanan sila. At ang ating Pangulo ngayon ay talagang matapang na naninindigan, tumatayo sa kanyang prinsipyo na walang mawawala sa atin, not even a square inch of our territory. Kahit saan siya pumunta, mga kaibigan, kahit sa ang lupalop ng mundo pumunta ang ating Pangulo, ipinagmamalaki niya at talagang sinashout out niya sa buong mundo na hindi kami papayag na merong mawalang teritoryo sa amin. Ganito katapang ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kaya nga, naalala ko kahapon, sabi ni Sir Juan Historiador, no? Sana lahat na lang ng Pangulo, weak leader. Kasi di ba sinasabi nila weak leader ang ating Pangulo? So sana daw weak leader lahat ng Pangulo para nang sa ganon ay maging matapang at talagang i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. So eto mga kababayan, sana nga no? Sana lahat ng Pangulo natin na nagdaan noon ay katulad ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Hindi sana magkakaganito. Ngayon mga guys, malala na itong problema natin sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, dahil hindi tayo tinatantanan ng China. Pero bagamat ganun ang nangyari mga guys, very positive pa rin ako mga guys na ipagpatuloy lang ito ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Huwag siyang patitinag sa China. Ipagpatuloy niya lang at ipakita niya mga kaibigan na talagang determinado tayo na atin ang West Philippine Sea at walang sino man ang makakakuha nito, magdanak man ng dugo. No? So sabi ko nga mga kaibigan, kung talagang walang hindi na makakapag-respect sa yung diplomasya, kung talagang wala nang diplomasya, sige. Gera kung gera. Ganyan naman nangyari nung unang panahon para talagang ma-assert mo ang iyong karapatan, para talagang maipaglaban mo ang iyong karapatan. Kung kailangan ng gera, sige, gera kung gera. Kung yun na lang ang pinaka-last na yung last resort, no? Yun, hindi tayo gusto ng gera mga guys. Siyempre, sino ba ang may gusto ng gera? Unang-una, maliit na bansa tayo. Pero mga guys, kung talagang kukunin ng China ang ating territory, ano na ang sinasabi ng ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa iyo, 'di ba? Kailangan ready tayo ipaglaban ang ating karapatan sa ating mga teritoryo kahit magdanak man ng dugo. Kahit ang resulta nito ay gera, 'di ba? So para sa akin, 'yun mga guys, 'yun ang para sa akin, no? Siguro iba lang yung pananaw ko sa ibang mga tao, pero sa akin ready ako, no, na gera kung gera. Ganyan naman ang nangyari noon, 'di ba? World War I, II, para pagtanggol mo ang iyong sarili, ang iyong bansa, o kung kailangan mo makigera, sige. Yan din ang ginawa ng ating mga bayani, mga kaibigan, na yung ibang mga bayani natin talagang sila pa ang nagpasimuno na talagang lusubin yung mga Spanish na to para nang sa ganun makuha natin yung ating kalayaan, 'di ba? So ipakita natin sa China na determinado tayo ipagtanggol kung ano ang atin. At eto mga kaibigan, alam niyo ba, ang hirap ng sitwasyon ngayon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kaya nga, talagang ang dapat nang gawin natin mga Pilipino ay yung suporta natin sa kanya, itodo natin ang suporta natin sa ating Pangulo. Buong buo dapat tayo. Kaso mga guys, nakakalungkot isipin na marami tayong mga makapili na mga makapili. Katulad ng mga DD sheets na ito, mga makapili. Kasi okay lang sa kanila ipamigay ang China, katulad ng ginawa ng DD sheet na si Duterte, ni Sara Mao, na kapag kita nyo grabe na ang ginawa ng China, pero si Sara Mao, mga kaibigan, wala man lang ni isang statement na nagkukondena sa China. Palibhasa, mga kaibigan, nakatulong ang China sa kanilang pamilya at sa kanilang syudad. Palibhasa, nakatikim siya ng pera ng China. Kaya eto, ipinagpapalit na ang ating soberenya, ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ganyan ang mga Duterte, mga makapili, mga kaibigan, no? Mga makapili sila, mga traidor sa bayan, di ba? Ano ba naman mga kaibigan, sabihin mo na, maging lang tayo,
province of China na lang tayo. Hello. Sabi ni Didi Shit Robinson Sumatra Lakay, laban ka? Baka hanggang salita ka lang. Baka ikaw ang hanggang salita. Duwag ka, Robinson Sumatra Lakay. Duwag ka, kalalaki mong tao. Wala kang payag, katulad ka ng amo mo. Diba? Walang payag. Huwag mo akong igaya sa inyo dahil hindi ako duwag, no? Babae man ako, maliit man akong tao, pero hindi ako duwag katulad nyo. No? At isa pa, makabayan ako, mahal ko ang bansa ko. Kung kailangan lumaban, kung kailangan makigera, gera kung gera. Basta, ganun naman talaga ang di ba? Ganun naman talaga eh. Kung talagang wala na talagang resort, kesa naman sasakupin ang ating mga teritoryo, mga kaibigan. Hindi pwede yan. Hindi ako papayag sa ganyan. No? So, kailangan ipaglaban talaga natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Pero, ganun pa man mga kaibigan, hanggat kaya pa rin na talagang daanin natin sa diplomasya. Pero kung hindi na mga kaibigan, ipakita natin na dinidepensahan talaga natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kaya alam niyo ba mga kaibigan, grabe talaga ang ginawa ng mga Duterte. Sobra mga kaibigan ang ginawa ng mga Duterte. Eto ngayon, di ba? Oh, mga kaibigan, may mga nasugatan sa ginawa ng China, no? Pero walang sinasabi ang Vice President. Walang statement ang Vice President. Oh, tapos ang sabi, mahalin natin ang Pilipinas. Los-los ni mo, tambalos-los, Sara Duterte. Sasabihin mong mahalin natin ang Pilipinas? Mahal mo ba ang Pilipinas? Hello, kung mahal mo talaga ang Pilipinas, dapat meron ka sanang statement, kinukundina mo sana ang China. Pero bakit hindi mo kinukundina ang China kahit isang salita man lang? Ipakita mo na matapang ka. 'Di ba? Matapang ka pala sa mga Pilipino. Kapag Pilipino, kayang-kaya mong umbagin, pero kapag China, wala kang salita. Napakaduwag nyo, mga hunghang, mga pro-China kayo, diba? Rotsi Pimentel, huwag iboto mga pro-China na politiko, ibagsak sa inidoro sila, lahat hindi pwede mamuno sa bansa ang mga ka-China. Tama po kayo dyan, Rotsi Pimentel. Luz Hernandez, salamat po sa panonood, no? And then Rosala Dahino, good afternoon everyone. Good afternoon Admin Rich. Good afternoon din po sa inyo. And then Villegas S. Cherilyn, okay yan Admin Rich, StreamYard. Yes po, no? Minsan lang po gumamit ng StreamYard kaya hindi ko pa masyadong alam kung paano siya gamitin, no? Yung prayer rally nila para kay Kibs and PA na Galawan, aba, ang mga tanga House PBBM na daw. Oo nga meron pa silang natawa nga ako, meron silang yung chant ng mga NPA, yung ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Di ba chanting yan ng mga NPA? Yan ang mga sinasabi ng NPA kapag sila'y nagcha-chant, kapag sila'y nagrarally, di ba? So, kitang-kita mo dito na talagang mga taong labas yung mga yan, no? Mary Rose Andres Gakutan, good afternoon po, ma'am. Good afternoon din po sa inyo. Mabini Tolentino Jr., not a pro-China, pero anti-war ako. So, ako din naman po, no? Hanggat kayang daanin sa peace, no? Hanggat kayang daanin sa diplomasya ko. Pero kung sasagad na, wala na talaga. Wala na talaga. At talagang talagang papasok na sila sa teritoryo natin. Kailangan nating kailangan nating i-counter 'yon, no? Pero kung talagang wala na talaga mga kaibigan, wala na tayong magagawa doon. Last resort natin ang talagang gera. Kasi didepensa lang tayo mga kaibigan eh. Hindi tayo opensiba, no? Didepensa lang tayo. Ipagtatanggol natin yung ating karapatan sa West Philippine Sea. At kung dahil sa pagtatanggol na yan mga kaibigan ay
kumbaga, maggagamitan nila tayo ng baril, gagamitan tayo nila ng sandata, dapat naman siguro ipagtanggol natin ang sarili natin. At yun nga, magre-resort talaga yan sa gera, sa war. 'Di ba, mga kaibigan? Hindi talaga yan maipasan. Ganun ang isang leader, mga kaibigan. Kasi ano naman yan talaga meron naman talagang mga nangyayaring ganyan, mga kaibigan, para talagang makuha mo ang iyong teritoryo na inaangkin. Minsan wala ka na talagang magagawa kundi talagang idepensa ang iyong nasasakupan to the point na makikigera ka na sa kanila. Pero hindi tayo mauuna, syempre. Didepensa lang tayo, mga kaibigan, no? Funded ata ng China, madam, dapat bantayan yan sila. Alam niyo, mga kaibigan, itong rally no na nangyayari ngayon diyan sa Liwasang Bonifacio. Tama ka po, Luz Hernandez. Funded din po yan ng China. Hindi po ako naniniwalang walang tulong ang China, mga kaibigan. May backup yan. Kasi 'di ba, alam naman natin na ayaw nila sa Pangulong BBM ng China. Number one, mga kaibigan, ayaw nila sa Pangulong BBM. Noon, nung panahon ng election, 'di ba, nakipag-unity team si PBBM kay BP Sara. So akala ng China, mga kaibigan, na kung ano ang foreign policy ni Rodrigo Duterte ay ganun din ang kay PBBM. So, dahil sa akala nila na si Duterte, kaya nating talian sa leeg kaya nilang pasunurin So, ang akala nila, mga kaibigan, ganun din ang mangyayari sa panahon ni PBBM. Pero nagkamali sila doon dahil hindi nangyari yun. Dahil ang Pangulo natin, PBBM, ay talagang matapang na naninindigan, pinagsisigawan niya sa lahat ng mga bansang kanyang pinupuntahan na talagang hindi siya papayag na merong mawala even a square inch of our territory. Kaya dahil dito, galit ang China. Nagwawala na ang China at pinapakita niya ngayon na talagang nambubuli at pinapakita niya ngayon na talagang makapangyarihan sila. So, eto lang ang mapapayo ko sa Pangulo natin, huwag siyang magpapatinag. Ituloy lang niya yung mga iisip niya na tamang gawin, ituloy lang niya, huwag siyang magpapatinag. At naka-back up tayo ng mga matitinong Pilipino, naka-back up tayo sa kanya. Mga kaibigan, no? Kaya nga yung iba diyan, no? Nag-volunteer sila maging reservist, no? Pero alam naman natin kapag ganito na gera-gera, missile yan, mga kaibigan. At wala naman tayong gano'n na ka-high-tech, 'di ba, ng mga kagamitan. Pero meron naman tayong mga alay, no, na naniniwala ako, mga kaibigan, mai-invoke yung treaty natin sa Amerika once na ginamitan talaga tayo ng arms, no? This time kasi tubig yun water cannon. So hindi pa mai-invoke yung ating treaty sa Amerika, yung treaty natin sa defense, no? Pero once na ang ginamit diyan ay barrel o kahit anong armas, yan, may invoke talaga yan, mga kaibigan. Kasi yan ang nakalagay sa ating treaty. At eto nga, nagpapakita na rin ng suporta yung maraming mga bansa sa Europa, no? At ang nakakalungkot lang isipin, mga kaibigan, kasi yung mga bansa natin sa Southeast Asia na apektado, kasi 'di ba may mga claim din sila diyan sa South China Sea. Pero eto sila naduduwag. Eto sila, hindi sila nag-stand sa kanilang ground para ipagtanggol yung kanilang teritoryo. Kahit sinasakop na ng China sa pamagitan ng kanilang sinasabing nine dash line. So makikita natin sa Southeast Asia, si PBBM lang ang may bulls. Si PBBM lang ang matapang. Isolated, no? Sabi nga nung political analyst, isolated si PBBM. Parang siya lang yung nag-iisa na nagtatanggol. Pero secretly, natutuwa sila sa ginagawa ni PBBM, mga kaibigan. Kita nyo yung mga walang hiyato, mga kapitbahay natin, no, na mga leader, no, ng Southeast Asia. Mga walang hiya. Bakit? Kasi ayaw nilang i-assert yung kanilang karapatan. Hindi nila tinutulungan si PBBM na dito sa China. Kasi apektado yan sila Pero sa ginagawa ni PBBM, lihim silang natutuwa. Bakit? Kasi
Siyempre, kapag sa ginagawa ni PBBM mga kaibigan, damay din sila dyan eh. Pag nagtagumpay si PBBM, ang ating Pangulo, damay din sila. Kasi yung 9 dash line na yan, kasama din dyan yung mga iba-ibang mga, yung EEZ ng iba-ibang mga bansa, katulad ng Malaysia, ng, yes, tama ka dyan, takot din, Rosala Dahino, takot din ang China na gumamit ng sandata kasi alam nila, once na gumamit sila ng dahas, dyan na Amerika para tulungan tayo. Yes, kaya ang ginagawa nila ngayon ay water cannon lang. Kasi takot din yung mga yan, no? Hindi yan basta-bastang gagamit ng dahas. At ang talagang gagawin lang nila ngayon ay sisindakin ang ating Pangulo, no? So, napakaganda naman mga kaibigan dahil ang Pangulo natin, hindi siya nasisindak. Matapang ang Pangulo natin, no? PBBM lang po ang true leader. Amy Arakel. Correct, no? Tama ka dyan. Si PBBM ang true leader at matapang, no? So, eto nga mga kaibigan, no, ituloy natin. Grabe ginagawa talaga ng China ngayon, Injuring 4 service members on board, forcing the crew to abort their mission. The Chinese fleet includes what look like civilian vessels. We're currently blocked and surrounded by what look like ordinary fishing boats that are flying Chinese flags and are working in tandem with the Chinese Coast Guard. They appear members of China's maritime militia, await for Beijing to project power here in the South China Sea. Beijing now accuses the Philippines of being dishonest and deliberately stirring up trouble. The Philippines' rights-infringing and provocative attempts will not succeed. But the Philippines remains defiant. If the hope of China is to weaken its ability to resolve, then it will be sorely disappointed. The night before the confrontation, we steamed past a U.S. Navy ship, the USS Mobile, apparently being shadowed from a distance by this Chinese Navy ship and helicopter. A looming question: would the U.S. come to the help of its mutual defense treaty ally, the Philippines, if tensions Len. escalate further with China? So, kaya hindi pa tayo matulungan ng US dahil water cannon pa lang yun eh. Hindi pa siya armas, no? So, ayun mga kaibigan, no? Ang mapapayo ko lang sa defense at saka sa Pangulo natin, no? Kung ako yung magde-decide, mga kaibigan, ang ipapadala ko diyan sa West Philippine Sea ay talagang yung pinakamalalaking barko natin, no? At talagang yung mga malalaking barko na at pag nag-resupply mission, wag nang gagamit ng barko ng Coast Guard kasi maliliit po yung barko ng Coast Guard. Ang gamitin na talaga ay yung malalaking barko natin, no? Kung pwede nga yung warship natin, yan na talaga ang gamitin mga kaibigan para talagang ipakita natin na seryoso tayo sa ginagawa natin na ipagtanggol natin yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea, no? So, etong ginagawa ng China, gustong-gusto nila mga kaibigan kasi tanggalin na yung ating BRP Sierra Madre. Kasi nga ang gusto nila mga kaibigan, makapaggawa na sila diyan ng kanilang military base. Yan talaga yung mga kaibigan. At kita nyo na, di ba? Benham Rice. Oh, nasa Pacific na yan, Pacific Ocean. Sa atin na yung mga kaibigan na talagang ang lapit-lapit niyan sa atin. Pero eto, anong ginagawa ng China? Nagpupunta sila doon, mga kaibigan. At kunwari, ano lang sila, mag-explore, pero kamukat-mukat mo. Mag-i-stay na sila dyan at kanilang nang kakamkamin. Kasi di ba yun ang ginawa nila, panahon ni GMA, di ba? Explore lang sila doon. Kunwari, mag-temporary shelter lang. Pagkatapos, bigla na lang, ando na sila. Bigla na lang ayaw na nilang umalis at kiniklaim na nila na sa kanila yon. Hello, for how many decades? Wala naman sila dyan eh. Ang nandyan ang mga Filipino, di ba? Pero, yan ngayon ang kanilang ina-assert na sa kanila daw yan. At ang nakakalungkot mga kaibigan na merong backup yan ng mga Pilipino dito na mga makapili. Number 1 makapili ang mga Duterte. Tahasan kong sinasabi. Kasi mga kaibigan, bakit sa panahon ni Duterte? Wala eh. Sa panahon niya mga kaibigan, talagang doon talaga ang China naging spoiled. At kahit ngayon,
yung Vice Presidente, mga kaibigan, na nakakalungkot isipin, no? Vice President ng Pilipinas, sinasabi niya na sa Uniteam siya, sinasabi niya na mahal niya si Apo PBBM, pero eto mga kaibigan, kapag may mga nangyayaring ganito, wala siyang statement, kahit isa. Diba? So anong dahilan? Bakit hindi siya nagbibigay ng statement? Alam na natin kung bakit, kahit hindi niya sabihin, di ba? So, yan mga kaibigan, kaya talagang sa eleksyon, no to pro-China, no to Dutertes, dahil sila mga kaibigan, ang magpapahamak sa buong Pilipinas. Sila ang talagang magiging dahilan para tuluyang mawala sa atin ang ating mga isla. Ang ating exclusive economic zone ay talagang mababawasan yan at talagang yan ay sasakupin na ng tuluyan ng China. Ito yung ginagawa sa atin ng China ngayon, mga kaibigan. Nakakabahala na ito, no? At naawa nga ako sa Pangulo natin kasi kita niyo mga kaibigan na talagang sa kanya talaga ito nag-fall, no? Ito dahil eto nga ang sinundan niyang Pangulo ay inispoiled ang China. Kung sana mga kaibigan, pagkatapos ni Pinoy, kasi syempre, pagpasok ni Duterte, andyan na dumating yung resulta, no, ng kaso na ibinibigay sa atin ang lahat ng karapatan, no, diyan sa EEZ natin na tayo daw ang merong karapatan na mag-explore diyan kasi EEZ natin 'yan. Pero ang ginawa ni Duterte, hindi, binaliwala niya. Mga kaibigan, kung hindi sana ginawa ni Duterte 'yon, hindi tayo ngayon magkakaganito. Sa totoo lang. Kaya ang may kasalanan nito mga kaibigan, no? Pagkatapos ni Pinoy, ang may kasalanan nito, mahigit mga kaibigan, ay walang iba kundi si Duterte. Si Duterte talaga ang may kasalanan niyan mga kaibigan. Walang iba. At least si Pinoy mga kaibigan, nagsampa siya ng kaso. At eto nga, nagkaroon ng resulta na legally, tayo ang talagang may karapatan dyan. Kaya kahit ano pang mangyari na pambubuli ng China, wala silang magagawa. Atin mga kaibigan, ang alas. Atin ang alas dahil tayo ang talagang nire-recognize ng UN, tayo ang nire-recognize ng buong mundo na atin yan. No? Tayo ang may sovereign rights diyan sa mga EEZ na yan, sa mga isla na yan. Tayo. Kaya mga kaibigan, hanggang pambubuli na lang ang China. Ito na lang ang kaya nilang gawin ang pambubuli. Ang takutin tayo. Dahil alam nila na dihado sila. At tayo ang may hawak ng alas. Dahil tayo ang recognize na nagmamay-ari ng mga isla na yan. Ng mga tubig na yan na talagang pinag-aagawan. No? Sila mga kaibigan ay lang sila dyan illegal alien na tinatawag. Yes, ma'am, no to pro-China politicians, Mary Rose Andres Gakutan. Correct po kayo, no? No to pro-China. Yan. Mahirap ang mabait kapag nagalit. Yan si PBBM, walang kibo pero gumagana ang utak. Terry. Correct po kayo. No to pro-China, pro-Kibuloy at Dutertes. Terry. Tumpak po. No? Wag na wag silang iboto. Correct kayo dyan. Mga kaibigan, meron pa rin namang mga bugok May mga bugok pa rin na tao, mga DD sheets na kahit alam na nila na ganito yung nangyari, no? Dahil kay Duterte. Pero Duterte pa rin sila. Yan yung mga taong hindi nag-iisip, mga taong bugok, mga taong fanatic na mas mahalaga sa kanila ang pag-follow sa isang tao, ang yung pag-idolize sa isang tao kaysa yung pahalagahan ang teritoryo, no? Kasi eto mga kaibigan, ang pinagtatanggol ng Pangulo natin, yung EEZ natin. At eto, marami tayong makukuha dito sa EEZ natin mga kaibigan. Ang sabi nga nitong ang sabi nung na-vlog ko dati, no? Yung pag-aaral ng UP, no? Mga kaibigan, tungkol dito sa West Philippine Sea. Dito pa lang mga kaibigan sa mga
mga isda, ano, dito pa lang sa isda, ilang bilyon ba yun? Nakalimutan ko na mga kaibigan. Na-vlog ko yan eh. 30 billion? 30 billion a year ang nawawala sa atin. Isda lang yun. So, meron pa dyang oil na pwede nating i-explore, mga kaibigan. So, bukod pa dyan, merong pang mga ibang yamang dagat. So, napakayaman yan. At ang sabi mga kaibigan dun sa research ng UP, yan, West Philippine Sea alone ay talagang makakapag-satisfy na ng needs ng taong bayan. Ganoon kayaman ang yung ating West Philippine Sea. Pero binabaliwala lang ni Duterte. Papel lang naman daw yun. Papel lang daw. At wala naman daw isda doon. Niloloko tayo, no? Niloloko ni Duterte ang taong bayan. At yun namang mga DD sheets, dahil mga loko-loko, mga bugok, paniwala naman agad sila, di ba? Ganyan yung mga utak ng mga yan, mga kaibigan. Kung anong sabihin ng kanilang idolo, ng kanilang puon, naniwala naman agad sila. Wala naman daw dyan ng isda. Sa tingin nyo ba pag-iinteresad yan ng China? Kung hindi nila nakita kung gaano kayaman ang West Philippine Sea? Hello! Ang dami-daming karagatan dito sa buong mundo. Bakit ang ating West Philippine Sea ang talagang pinag-iinitan ng China na kamkamin? Common sense, mga bugok na mga DD shits. Common sense lang. Paminsan-minsan paganahin ang utak nyo. Kaya kayo binigyan ng Diyos ng utak. Para paminsan-minsan paganahin nyo naman. Mga bugok na mga DD shits. Mga wala kayong utak. Diba? Pagganahin nyo. Hindi nyo man lang ba naisip kung bakit determinado ang China na kamkamin ng ating mga tubig dyan sa West Philippine Sea? Kasi nga, nakita nila sobrang yaman. Pagkatapos yung Duterte ninyo, pinamimigay lang at gusto pang maging province of China tayo. Hello, kayo na lang. Di ba? Kayo na lang. Yung Davao, gawin yung province of China. Sige, kayo na lang. Pero wag ang buong Pilipinas. Yung Davao, sige, kayo na lang, maging province of China. No? Maging isolated kayo. Yung Davao na lang ang hiwalay nyo. Wag ang buong Mindanao. Diba? Mga bugok to, mga DD shits na to eh. Mga walang utak. Marami sa inyo mga nag-aral, no? Pero mga wala kayo mga utak, hindi nyo ginagamit, mga bugok kayo. Tahasan kong sinasabi. Dahil kung hindi ba naman kayo bugok, ha? Hindi kayo mag-idolize, hindi kayo magpa-follow sa isang tao na pinamimigay na ang ating teritoryo at ang ating mga likas na yaman, no? At ang ating mga isla. So kayo talaga ay mga bugok. Sayang ang utak nyo. Yeah, grabe. So mga kaibigan, ito pa. Meron tayong flex, no? Flex natin. I-flex lang natin ito mga kaibigan, no? Itong these are the Marcos administration's achievements from its foreign travels. Yan, no? Sabi na naman ng mga DD shits, ay, nako, ito na naman si traveler, no? Traveler daw ang ating Pangulo, travel daw ng travel, mga kaibigan, no? Pero hindi nila alam na napakaraming nangyari dahil sa pagta-travel ng ating Pangulo. No? So ito, mga actualized investments from PBBM's foreign trips over the past 16 months. Pag sinabing actualized, mga kaibigan, ito, mga nangyayari na ito, no? Mga nangyayari na hindi na siya pledges lang, kundi talagang mga nangyayari, mga nagmamaterialize na. As of December 2023, mga guys, the Department of Trade and Industry, DTI, recorded US dollar 72.2 billion in investments at different stages comprising 148
projects, no? So dahil dito sa foreign trips ni PBBM, mga kaibigan, noong December 2023, eto ay nagresulta siya ng recorded, no, by DTI 72.2 billion investments, no, in investments at different stages. So, mga kaibigan, nagmamaterialize na ito at iba-iba na yung mga marami dito ay mga ginagawa na, mga kaibigan, different stages na, different level na, no? Mga talagang nagpo-progress na siya, ongoing, no? Comprising of 148 projects ito, mga kaibigan. Ang dami, 148 projects. Take note, no? Marami siya, mga kaibigan. Hindi ito nagawa ni Duterte noon. Walang ganito noon si Duterte, mga kaibigan. Yung poon ng mga DD sheets, ng mga bugok, walang ganito, mga kaibigan, no? Pero ngayon, sa panahon ngayon ng ating Pangulo BBM, nakita nyo, sa kanyang mga foreign trips, ito ang kanyang mga nakuhang investments na nag-actualize na talaga. So dito pa lang, mga kaibigan, kitang-kita na ang lamang na lamang ng ating Pangulo PBBM dito sa mga DD sheets na mga bugok na naka-6 na taon pero wala silang ganito, di ba? Ano pa, mga kaibigan? Of the figure 46 projects involving USD or US dollar 14.2 billion, 20% of total pledges have already been actualized already, operating or completed the process of registering the project with DTI's investment promotion agencies or have commenced implementation. So, mga kaibigan, no? Ang sabi dito? 46 projects involving US dollar 14.2 billion, 20% doon ang total pledges, mga kaibigan, 20% of total pledges have already been actualized. So, na-actualize na, mga kaibigan, no? At ito ay already operating, no? Yung iba doon, nag-ooperate na, yung iba naman ay talagang completed na yung process, yung pagre-register ng project, no, sa DTI. At ito mga investment promotion na to, at mga agencies or yung mga to ay ini-implement na, mga kaibigan, ongoing na siya, no? So these investments span various sectors such as manufacturing, IT, BPM, renewable energy, infrastructure, transport, and logistics, agriculture, and retail. So kung makikita niyo, mga kaibigan, no, lately tuloy-tuloy talaga yung mga inauguration na ginawa ng ating Pangulo BBM, mga kaibigan. At kahapon nga pumunta kami sa inauguration ng Philippine Cancer Center na pinapagawa ngayon ng ating Pangulo Bongbong Marcos. 20-story, no, 20-story po. Hindi yun basta-basta, ha. Ang taas po niya, 20-story building. At kapag yan po ay nagawa, fully furnished po yan at talagang lahat po ng kita nyo naman, di ba, doon sa video, lahat ng mga machine na mga kabago, first time in the Philippines, mga kaibigan. No, ganyan kagaling ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Kaya naman galit na galit ang mga DD sheets sa mga bugok, mga kaibigan, dahil hindi nila kayang tanggapin na sa 1.5 taon ng ating Pangulo ay nalampasan na niya ang mga achievements ni Duterte pala, mga kaibigan. Sorry po, mamagalit na naman yung kapatid ko kasi sabi ng kapatid ko, kumakain daw siya tapos sinasabi ko Duterte. Sorry. Duterte pala, hindi Duterte. So, mga kaibigan, no, nakita nyo, ano pa? Among these sectors, manufacturing has the largest share in terms of the number of projects, comprising 16 projects, equivalent to 35%, followed closely by IT BPM with 10% projects and renewable energy with 9% projects. With 9 projects or 20%, no?
The most significant countries as investment sources regarding the number of projects that have already been actualized are Japan with 21 projects equivalent and the US with 13 projects. So mga kaibigan, no? Yung pinakamarami daw na-actualize na ng mga proyekto dito sa ating bansa, mga kaibigan, ang katuwang natin ay ang Japan, 21 projects. At ang pangalawa naman mga kaibigan ay ang US. No? So wala yung China. Mulelat ang China, mulelat. Kasi ang China, si Xi Jinping, sinungaling mga kaibigan. Kahit sa panahon ni Duterte mga kaibigan, ang daming pinangako ni Xi Jinping. Pero hindi naman niya tinupad. O kahit mismo nga si Duterte na tinuturing na best friend daw, no? Best friend, ay eto, talagang nanlumo dahil hindi nga tinupad ng China yung kanilang pangako. Ano pang aasahan mo sa mga komunistang China? Wala kang aasahan dyan. Kung ano yung bibitiwan nilang salita, hindi yan nila mapaninindigan. Kasi mahilig lang yung mga yan sa gaslighting, di ba? Pero ang kanilang interest talaga mga kaibigan ay yung interest ng kanilang bansa. Yun lang ang alam nila, gaslighting lang mga kaibigan, di ba? Wala silang alam, gaslighting lang at saka yung sarili lang nila kailangan, sila palagi ang nauna, sila palagi kailangan ang superpower, sila palagi ang kailangan sila ang ahead, no? Ganyan sila. Unlike Japan, mga kaibigan, itong Japan talagang very consistent. Kapag may sinabing promise, ginagawa talaga. Iba ang Japanese, mga kaibigan. Talagang meron silang tinatawag na word of honor, no? Sabi ni Junior Molana, magiging slave sila ni Xi. Akala siguro nila masarap maging inchik. Correct! Correct ka dyan, Junior Molana, no? Rosala Dahino, alam kasi nila mayaman ang West Philippine Sea, kaya inagaw nila. Correct ka dyan, Rosala Dahino. Tama ka talaga dyan. Alam ng China kung gaano kayaman ang West Philippine Sea. Yan ang ginagawa nila. Kasi na-explore na nila yan, di ba? Panahon pa lang ni GMA, kunwari, tambay-tambay sila dyan. Explore lang kami dito, ha? Oh, explore. Hanggang sa nakita nila, wow, grabe, ang yaman pala nito. Sobra. O kailangan atin na to. Kaso, bigo sila ngayon dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na may bulls, may bayag. Hindi natatakot. Hindi katulad ni Dutae, natakot. Nanginginig ang mga tuhod. Umuurong ang kanyang tumbong, mga kaibigan, sa sobrang takot. Magaling lang siya magmura. Magaling lang siya na itsugi-tsugi yung ating mga kababayan. Pero pagdating sa China, wala siyang tapang. Urong ang kanyang bayag. Napakaduwag. Nanginginig ang tuhod ni Dutae, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. No? Okay, ano pa mga kaibigan? Ito pa. Foreign investors are still conducting pre-implementation and planning activities in their respective countries for the remaining 102 projects involving US $58 billion in investment pledges, no? So ito mga kaibigan, merong pang natitira na 58 billion investment pledges. At ito mga kaibigan ay still, no, ongoing to. Nagko-conduct pa ng mga pre-implementation and planning activities, no? Yung mga respective countries mga kaibigan na pumasok sa kasunduan na nag-pledge dito sa ating gobyerno, no, kay PBBM na gagawin nila ang mga proyekto na to with worth of 58 billion. So ibig sabihin still ongoing ito mga kaibigan, no, itong 58 billion na to. At alam natin na talagang kapag ongoing na, ginagawa na yan mga kaibigan, ay magmamaterialize yan eventually. Dahil andun yung itinutuloy. Kung ano yung mga pledges, itinutuloy na nila. Nagkakandak sila ngayon ng
implementation planning activities, no, sa kanilang mga respective countries para talagang itong remaining 102 projects na ito na worth of 58 billion, mga kaibigan, ay talagang tuluyan ng magmaterialize. So ibig sabihin hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta ni PBBM sa iba-ibang mga bansa kasi patuloy siya nagpo-progress, ika nga, no? So ano pa, the implementation of green lanes has sparked significant interest among investors eager for streamlined approval process. As of February 8, 2024, the Board of Investment BOI or Board of Investment or BOI has granted green lane certifications to 41 projects with 20 projects either having submitted commitments during the presidential visits or directly resulting from follow-through activities, no? So mga kaibigan, ito nga, no? Makikita natin na ito mga kaibigan ay tuloy-tuloy itong as of February 8, no, 2024, ito nga, nag-grant mga kaibigan ng Board of Investments, no, itong Green Lane certification, no, to projects, to 41 projects with 20 projects either has granted Green Lane certification to 41 projects, no? And then comma. And then with 20 projects either having submitted commitments during the presidential visits or directly resulting from follow-through activities. So, ibig sabihin mga kaibigan, ay talagang nagpo-progress, no, yung mga proyekto na ito mula doon sa mga pledges na natanggap ng ating Pangulo sa kanyang mga foreign trips. So, ibig sabihin, hindi katulad ng sinasabi ng mga DD sheets na ay wala naman daw kabuluhan yung ginagawa ng Pangulo natin. Travel lang naman daw. Wala naman daw nakukuha sa travel ng Pangulo natin. May mga nagsasabi pa dyan, ano na ba ang nagawa ni BBM? Hello! Natutulog ba kayo sa pansitan? Ay kahapon nga lang pumunta kami sa inauguration ng Philippine Cancer Center. Di ba pinakita ko sa inyo nasa vlog, di ba? Ang daming nagawa ng Pangulo natin. Pagkatapos magtatanong kayo kung anong nagawa ng Pangulo natin. Natutulog kayo sa pansitan. Paminsan-minsan, manood naman kayo ng mga government pages. Paminsan-minsan, manood naman kayo ng mga vloggers, ng mga pro-admin vloggers. Huwag naman puro pinapanood nyo si Banat Bay, si Mahar Luka-Luka, yung mga anti-Marcos na mga vloggers, at yung mga kung sino-sino dyan ng mga anti-Marcos, nood din kayo ng mga pro-admin para makita nyo naman na ang travel ng Pangulo natin ay may nangyayari at merong nagagawa, nagmamaterialize, di ba? Kasi bulag kayo sa katotohanan eh. Ang minamagnify nyo lang yung mga sinasabi nyo na mga kapalpakan. Di ba? Pero kung titingnan natin, doon sa kapalpakan na sinasabi nyo, hindi naman talaga palpak ang ating Pangulo, di ba? Kaya nga po, lagi nila sinasabi na palagi travel lang. Yes po, Jeneline Director Almuete, no? Sinasabi nila na pa-travel lang. Pero eto mga kaibigan, sa pa-travel ng ating Pangulo, ang dami po niyang nakukuha ng mga investments. At kahapon nga, sabi ko, nag-inaugurate po si True Speaker Martin Romualdez, nag-inaugurate po tayo ng 20-story hospital building ng Philippine Cancer Center. First in the Philippines, mga kaibigan, no? So, ang ganda po dahil sa travel ng ating Pangulo, ang dami ngayong mga proyekto at talagang yung mga foreign investment, dolyares po, trillion ang pinag-uusapan dito ay talaga pong susulong tayo. Ang kulang na lang, amenda ng ating Constitution, ang economic provision ng ating Constitution. Ano sabi nitong si Didi Shit, no? Oy, Didi Shit, ano nagawa? Taas bigas, bigas, lahat ng pagkain.
Okay. Didi Shit. Sagutin natin si Imelda Martin na Didi Shit, no? Hello, Didi Shit. Okay. Mahirap ba intindihin Didi Shit na ang nangyaring ito, no, taas-taas daw ng ng bilihin daw pagkain. Hello, Didi Shit. Mulat-mulat ka naman sa mata mo, 'di ba? Nag-grocery nga kami. Sabi ko, "Hoy, mura na pala yung bakit mura na itong cabbage? O bakit mura na itong, mga kaibigan, mura na ng gulay?" Nagulat ako, sabi ko, bakit mura na ang gulay? Dati, makabili ka ng cabbage, maliit, 100 plus. Ngayon nagulat ako, mga kaibigan, bakit mura na? Nagmumura po. Nagmumura ang mga bilihin ngayon. At ang inflation rate natin, mga kaibigan, bumababa ng inflation rate. At ang isa diyan sa ebidensya, ang dolyar mga kaibigan ha. Dati nung dati nung sumweldo ako sa last na sweldo ko nun sa Facebook, ang taas ng dolyar. Malaki yung sweldo ko mga kaibigan kasi ang taas ng dolyar. Pagpunta ko kahapon, 55.1 ang piso natin. Sabi ko, ha? 55.1 na lang? Ibig sabihin mga kaibigan, lumakas ang piso natin. Kaya kumonti na yung kita. Yung kita ng mga tao na dolyar, no? Dollar. Kumonti na kasi ang palitan, kung dati nagre-range siya mga kaibigan, umabot sa 65, ngayon 55.1. Kita nyo? So, ibig sabihin, lumalakas yung piso natin. At yung sinasabi mong bigas na yan, ha? Kung hindi ka naman bugok, no, didishit ka, magpunta ka sa ibang bansa, triple, 4 times ang mahal ng bigas doon. Kahit kanino mo tanungin, ang mahal ng bigas sa ibang bansa, dito sa atin, murang-mura. At pangalawa, didishit ha. Nakita pa naman ang ginagawa ng gobyerno natin, di ba? Ang sabi ng gobyerno natin, para makatulong, kasi hindi nga nila kontrolado, no? Hindi nila ganun kakontrol talaga dahil world crisis to mga kaibigan dahil sa El Nino no? Naapektuhan yung mga palayan, etc., etc. No? World crisis, hindi lang dito sa Pilipinas. So, ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon, nagbibigay ng mga ayuda-ayuda. Di ba, dinagdagan nga ang ayuda? May 4-piece na nga tayo. Meron pa tayong card. Card. Cash and rice distribution. Tapos, dinagdagan pa. Ang dami ngayong ayuda-ayuda. Kasi nga, para daw maampat yung paghihirap ng ating mga mamamayang Pilipino na mga mahirap para maampat, para nang sa ganun, at least merong pagbigas, merong pagbiling bigas, di ba? Ano nga sinasabi mo, Didi Shit? Ha? Kaya, di ba, tumigil ka dyan, Didi Shit, ha? At ngayon, ginagawa ng Pangulo natin. Alam niyo naman, long-term solution ang target ng Pangulo natin. Hindi ito makukuha overnight. Kaya, Didi Shit, ha? Baka nga isa ka sa recipient ng card, cash and rice distribution. At baka isa ka rin sa naging recipient ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Didi Shit ka. Kung wala kang pera, may sakit ka sa kidney, saan ka pumupunta? Sa ginawa ng Pangulong Marcos at Imelda Marcos. 'Di ba? Pupunta ka sa Kidney Institute. Ang dialysis ngayon, anong ginawa ni PBBM? Almost free na. Nakikinabang ka, Didi Shit, sa ginawa ng mga Marcos. Wala kang hiya. Wala kang ang kapal na mukha mo. Ngayon, kapag natapos na itong Philippine Cancer Center, Didi Shit, kapag nagkaroon ka ng cancer, pupunta ka rin dito. Makikinabang ka rin, pati pamilya mo, sa gawa ng Marcos. Kapal na mukha mo, Didi Shit ka, kapal moks. Ayusin mo yung itsura mo, kapal na mukha mo. Ano pa? May sakit ka sa lungs. Punta ka sa lung center. Ganon kayo kabugok. Ano pa?
may mga sakit kayo, yung mga pamilya nyo, wala kayong pambili ng mga gamot o wala kayong pangbayad ng doktor, punta kayo sa PGH. Si FL Imelda Marcos ang nagpa-renovate niyan, nagpagawa ng mga buildings, mga panibagong buildings, nag-improve niyan, DD shit. Alam mo ba 'yon, DD shit? Bugok ka. Wala kang alam. Ang alam mo lang manirang puri sa mga Marcos, bugok, tanga, bobo. Ay, high blood mo ko umagang-umaga ha. At 12:53 na pala ngayon. May sakit yung anak mo? DD shit? Oh, kailangan mo ng specialized hospital? May sakit yung anak mo, bata? O, punta ka sa children's hospital. Bugok. Diba? O, yan ang ginagawa ng mga Marcos. O, may sakit sa puso? O, punta kayong Philippine Heart Center. Bugok. Nakikinabang kayo sa gawa ng Marcos. Mga bugok kayo, mga tanga, bobo. Diba? Bobo talaga kayo. Wala kayong alam kundi batikusin ng Pangulo natin. Mga tanga kayo. Tapos ngayon, tingnan natin kapag nagka-cancer kayo lahat, kayo mga DD shits kayo, tingnan natin pag nagka-cancer kayo, pupunta rin kayo sa Philippine Cancer Center na pinapagawa ngayon ng ating Pangulo Bongbong Marcos. 20-story high-rise building, mga DD shit, dyan kayo pupunta. Pag pumunta kayo dyan, titingnan ko yung mga mukha nyo. Tatanungin ko kung DD shit kayo. Pagsasampal-sampalin ko yung mga mukha nyo. Okay, mga DD shit. Tingnan natin mga DD shits ha. Pag natapos talaga yung Philippine Cancer Center eto dare ko sa inyo punta kayo doon. Pag nagkaroon ng cancer kayo tsaka yung mga pamilya nyo tingnan natin punta kayo doon mga DD shits. Tapos pupuntahan ko kayo, tatanungin ko kayo kung mga DD shit kayo tatanungin ko kayo. Pag nakita ko kayo doon, pagsasampal-sampalin ko kayo isa-isa. Sasabihin ko sa inyo, ba't nandito kayo? Gawa ni Marcos to. Bugok kayo tingnan natin Okay. Magdasal kayo na hindi kayo magka-cancer. Pati yung inyong mga kamag-anak, magdasal kayo na hindi kayo magka-cancer. Dahil pupuntahan ko talaga kayo mga DD shits at itatanong ko talaga kung isa kayo sa mga DD shit na reklamador. Pagkatapos, isa-isa kayo papipilahin ko, pagsasampal-sampalin ko kayo lahat, mga gunggong. Reklamo kayo ng reklamo sa Pangulo natin, mga walang hiya kayo, mga bugok. Kakainis kayo Ginagalit nyo ako Talagang gagawin ko yan. Sasampal-sampalin ko kayo isa-isa. Tingnan natin. Magdasal kayo na hindi kayo magkasakit sa cancer. Dahil pag nagka-cancer kayo, gagawin ko talaga yan. Jeneline Director Almuete, mabuhay ka Admin Rich. Sige, ikaw ang magsalita sa mga nangaapi sa mabubuting Marcos, except po isang kumakampi kay Kibulok at Digonyo. Opo, alam ko kung sino yan, no? Wala na sa atin yan, hindi na Marcos yan, Duterte na po yan, si Amy Duterte na yan. Paano kasi yan DD shit, puro reklamo, Rowena Sugi. Correct po. Reklamo ng tama itong mga DD shits na to. Ngayon, patatalsikin nila ang Pangulo daw. Hello, patatalsikin niyo ang Pangulo na ang daming ginagawa ngayon. Patatalsikin niyo ang Pangulo na dadalhin tayo. Dinadala tayo sa bagong Pilipinas. Mga gunggong. Anong gusto niyo? Ilagay si Sara Duterte? Nahimod puwet kay Xi Jinping. Hello, kayo na lang. Kayo na lang. Huwag nyo kaming idamay, mga bugok. Huwag nyo kaming idamay. Dahil kami dito, ayaw naming maging tuta ng China, maging province ng China, mga gunggong. Kayo na lang. Diba? Opo, Rowena Sugi, tama ka dyan. Xerox copy nyo po ang mga picture ng mga DD sheet para i-post natin sa harap ng mga hospital. Oo nga,
Oo nga, no, sandali, screenshot, mamaya, ipapa-screenshot ko lahat ng mga DD sheets, no? Papa-screenshot ko yung kanilang mga profile picture para tatandaan natin yan, ha? Sino yung mga DD sheet na yan ng mga reklamador? Para kapag nagka-cancer yung mga yan, pati mga pamilya nila, yan, itatanong natin yan, tapos pagsasampal-sampalin natin. Pagsasampal-sampalin natin yan. O, ikaw, didisit ka. O, reklamador ka. Sara Duterte gusto mo, tsaka si Digonyo. O, pak! Alis ka dito. Marcos Project to. O, didisit kayo ha. Hindi kayo pwede pumunta sa Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, Kidney and Transplant Institute. Hindi kayo pwede. Hindi kayo pwede pumunta sa Philippine Heart Center, sa Philippine Cancer Center. Hindi kayo pwedeng pumunta. Bawal din kayo sa PGH dahil si FL Imelda Marcos ang nagpalawak niya, nagpagawa ng 21 high-rise building. Bawal kayo dyan, no? Pumunta kayo, East Avenue, bawal din kayo kasi East Avenue, Marcos din ang nagpagawa niyan. Pinalitan lang ang pangalan, 'di ba? Nung nawala na si President Marcos Sr., pinalitan ang pangalan. So maraming pinagawang hospital ang Marcoses, hindi lang 'yan. May mga maliliit pa na mga hospital. So lahat ng mga 'yan, bawal kayo mga DD sheets. Pag nakita ko kayo doon, papipilahin ko kayo at pagsasampal-sampalin ko yung mga mukha nyo isa-isa. Diba? Di ba mga guys? Reklamo sila ng reklamo. Gusto nilang pababain ngayon ang Pangulo natin. Di ba? Gusto nilang pababain. Huwag silang pupunta sa mga... Tapos mga guys, ito pa, nakikinabang sila dun sa ginawa ng Pangulo natin na dinagdagan mga guys, almost free na. Yung mga dialysis, dati kaya kapag bago ka makapag-dialysis mga guys, kailangan mo ng 6,000. Pero ngayon hindi na. Free. Ang ginawa ng Pangulo natin for 1 year, 159 dialysis. Mga kaibigan. So, ibig sabihin, almost free na, mga kaibigan. Yung isang kaibigan ko nga linggo-linggo nagpapadialysis. Ang sabi niya, kung hindi daw sa ginawa ni President Marcos na Jr., ay baka patay na daw siya ngayon. Nagpapasalamat talaga siya sa ginawa ng Pangulo natin, PBBM. Dahil sa ginawa ng Pangulo natin, PBBM, buhay pa siya ngayon. Yan ang sabi niya. Totoo yan mga guys. Hindi ako nagbibiro, Hindi ako kukross, pero ngayon, magkukross ako para sa inyo. Sige, Pexman. Andiyan ang Panginoon. Sinasabi niya yan. Salamat na lang talaga ako kay PBBM. Dahil kay PBBM, buhay pa ako ngayon. Yan ang sabi niya. Dahil nakakapag-dialysis siya. Palagi. Dahil di na niya kailangang mag-ipon ng 5,000, 6,000. Diba? Gastos yan Dahil sa ginawa ni PBBM sa pagpirma niya ng batas na yun, mga kaibigan, almost free na ang dialysis. Diba? So yung mga DD sheets na yan, gagawin ko mamaya after nitong live ko, i-screenshot ko yung profile nila, yung mga nagrereklamo dito, halata mo naman kung DD sheets yan pupuntahan ko, kiklik ko yan, yung mga profile nila. Tapos i-ano ko yan, ipapaprint ko yung mga mukha nila. Tapos may isang album nila, ito mga mukha ng mga yan, tatandaan ko. Tapos kapag talagang natapos na itong Philippine Cancer Center, ayan, mga kaibigan, pagpapadala ako dyan ng yung taga-check.
Tingnan yung mga mukha ng mga DD sheets na yan. Oh, nandyan ba? Hala, nandyan yung mga yan. Papilahin natin. Pagkatapos, sampal-sampalin natin isa-isa. Oh, pak, 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 pak. Ba't nandito kayo? Bawal kayo dito. Mga DD sheet kayo. Gawa to ni Pangulong BBM. Bawal kayo. Ano ba yan? Ay, ako, mga kaibigan. Tawa tuloy ako sa... Sandali. Mayroong DD sheet dito. Sandali, mga kaibigan. May DD sheet dito eh. Ah! Mga kaibigan, sandali ah. Di ba nag-post ako dito? Pakita ko sa inyo, nag-post ako niya, no? You're a YouTube partner. Tapos mga kaibigan, meron na akong ilang days lang ito mga kaibigan ha, ilang days pa lang ito, YouTube ko to. Ilang days pa lang mga kaibigan na tinorn on yung aking monetization. So hindi pa ako sumusweldo no, kasi nag-start pa lang ako. Pero naka $106.35 na ako. Di pinost ko yan, no? At nagtanong ako kung ano daw ang pwede kong gawin para makuha ko kaagad yung PIN, no? Kasi hindi ko pa alam eh kasi first time ko to mga kaibigan eh. May nag-comment ba naman na DD shit dito? Ang sabi ba naman ni DD shit, no? Robinson Sumatra Lakay. Ayan, no? Robinson Sumatra Lakay. DD shit, hindi nyo kita eh. Ang sabi niya, nagbunga pag marites mo. Keep up the amazing work. Di baling marami kang tao sisirain. Basta kumita ka lang. Yan, mga kaibigan, sabi ni DD Shit, Robinson Sumatra Lakay, ha? Tapos, mga kaibigan, marami dito, may mga sumagot sa kanya. Ang sabi ni MB Colado, tanga. Tinawag siyang tanga. Rowena Sugi, sige, sampalin natin sila. Opo, sasampalin talaga natin, no? Nakakaloka ka, ma'am. Ipagtanggol natin ang mga Marcos para sa mga DD sheets. Correct, no? Tama yan. And then sabi naman ni Jenilyn Directo Almuete, ma-high blood na po ang mga DD sheet pag manood sila sa iyo, ma'am. So pag na-high blood po sila, pupunta sila sa Philippine Heart Center. O, aabangan natin yan. Tapos titingnan natin, DD shit ka. Ba't andito ka? Sampal-sampalin natin. Tapos ito pa. Sumagot din po ako. Ang sabi ko kay Lakay, correct. Ang sabi ko kay MB Colado, no, sumagot ako kasi sinabihan niya yung Lakay, yung DD shit, si Robinson, sinabihan ni MB Colado na tanga. So sumagot ako, sabi ko, correct, tanga na, bobo pa yan at gitero. Yan. Sumagot naman ulit itong si DD shit. Ang sabi ni DD shit Robinson, hindi ako inggitero. Nabuhay kong pamilya ko na wala akong sinasagasa ang tao, not like you. Tapos sabi naman niya kay MB Colado, wala ka bang masabi kundi tangga? Isama ka ba sa nabuhay na pang-alipusta sa kapwa mo? Karma darating sa iyo. Tapos mga kaibigan, may mga sumagot naman ako, sabi ko, bugok. Yan. Tapos may sumagot naman dito. Nice admin Rich, mabuhay ka, fight fake news, expose the truth. And then may sumagot naman na isa. Dabaw na naman ka, PTU. Yan. And then may sumagot naman na isa. Si DD Shit na naman ulit. Sabi ni DD Shit, hindi ako kawawa. Dahil hindi ako nabuhay sa panluloko. Ang naghatid ng maling information upang kumita para ipakain sa kanilang pamilya. Tama, may hinangaan tayong politiko, ngunit ang hinangaan mo ay nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. Parang hindi na tama yun. Gawin ang lahat.
Mga kaibigan, sino kaya, saan kaya nakikinig itong si Didi Shit Robinson? Baka kay Mahal Luka-Luka? Baka kay Mahal Luka tsaka doon sa mga doon sa mga anti-Marcos kasi biro mo nagpapahirap daw si PBBM. Eh mga kaibigan, ano-ano ba ang ginagawa ng pangulo natin, 'di ba? O hindi ko pwedeng masabi lahat kasi kukulangin tayo sa oras ha. Yung sasabihin ko lang yung mga ongoing na ginagawa ngayon, yung ngayon ha. Um, ang ginagawa lang naman ng Pangulo natin ngayon mga kaibigan, lilibutin ang mga probinsya sa buong bansa. At eto, magdadala ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. At yun nga mga kaibigan, last nakasama ako sa Sultan Kudarat, namigay kami ng 1.3 billion worth of assistance in cash, in kind, at saka sa mga paraffol, at saka bigas, worth 1.3 billion mga kaibigan. At hindi lang yan sa Sultan Kudarat. Buong buong Pilipinas yan. Iba-ibang probinsya pinupuntahan. Ngayon yung mga kasama kong vloggers na RJ, nasa Mindoro sila. Doon naman sila magbibigay ng worth billions of ayudas, cash assistance, medical assistance, serbisyo, no? Lahat-lahat ng pwede niyong isipin na serbisyo, dadalhin nila sa Mindoro. And after Mindoro, meron tayong Baguio, meron tayong Tawi-Tawi, meron tayong Cotabato. Mga kaibigan, lahat ng mga probinsya pupuntahan. At bukod pa dyan, mga kaibigan, paano niya sasabihin na walang nagagawa kundi nagpapahirap daw ang Marcos administration? Paano niya i-reconcile, mga kaibigan, na nakita niyo naman, ang ating First Lady, merong Love for All, dinadala yung Love for All, serbisyong medical, mga laboratory sa iba-ibang panig ng bansa. Pangalawa, mga kaibigan, paano niya sasabihin na nagpapahirap sa mga tao Marcos administration, gayong meron tayong mga panibago, mga card na pinamimigay sa mga mahihirap na tao, cash and rice assistance, at meron pa tayong mga isip, panibago din yan mga kaibigan, isip, dinagdagan yung pagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap na mga estudyante. At bukod dyan, meron ang sibol at tinutuloy pa ang 4Ps at talagang dinagdagan pa ang pondo, meron pang AX. Diba? At bukod pa dyan, ang mga magsasaka natin talagang binigyan ng mga bagong makinarya at kabi-kabila na talagang nagpapagawa ng mga bridges, farm-to-market roads, kabi-kabila ng mga train, etc. etc. Paano niya sasabihin na pinapahirapan ng Marcos administration ang mga tao? Bugok! Bugok talaga mga kaibigan. Mindset na yan, malala na ang mindset ng mga DD Sheets. Talagang mga bugok, talaga hindi nila nakikita ang ginagawa ng ating Pangulo. Nung nakaraang December, bago mag-year end, nakabayad yung inutang ng Pangulo natin. Pagpasok ng administrasyon niya, umutang siya, di ba? Nabayaran niya. May sukli pa. Diba? Mga kaibigan, ang ganda ng nagagawa ng Pangulo natin ngayon. Pangalawa, West Philippine Sea issue. Mga kaibigan, ang Pangulo natin, ina-assert niya ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Pero, yung kanilang pool, pinamimigay ang West Philippine Sea. So, ganun ang gusto ng DD Sheet. Backward ang utak nila, mga tanga, mga bugok. Wala na silang reasoning, mga kaibigan. Yun lang yun. Sa totoo lang, no? Yun lang talaga yun. Wala silang reasoning na maganda. Basta sila, mga kaibigan, ay panatiko, mag-iidolo, sasamba kay Duterte. Kahit na mali ang ginagawa ni Duterte. They are willing to embrace the evils of Duterte. Wala silang pakialam. Basta Duterte sila. Ganyan ang mindset ng mga yan, mga kaibigan, no? Sumagot si Julia Corrales. Ang sabi ni Julia Corrales kay Robinson na DD Sheet, dapat sinabi mo yan kay Digong noon para inumpisahan na ang agri
Di sana alam nyo na kung paano magtanim ng kung ano-ano, lalo sa palay. Kasi ganyan sa Ilocos. Number 1, farming. Kaya ikaw, huwag ka manisi. Nasa sayo na lahat. Nasa sayo na yan. Huwag isisi lahat sa gobyerno. Correct. Tama si Julia Corrales. Sumagot naman ulit si Robinson Didi Sheet. Ang sabi ni Robinson Didi Sheet, bawat tanggapan ng government, mayroong nakatalagang secretary, USEC, sila yung namamahala. Kung may katiwalian man angkop sa mata ng mamamayan Pilipino, dapat ang Pangulo bigyan niya ng pansin. Hindi yung mawalang kibo lang siya. Huwag niyang pabayaan na lumala ang korupsyon. Ibig sabihin si Bakin, hala, hindi siya mga kaibigan updated. Hindi ba alam ni Didi Shitlakay na napakaraming opisyales sa Department of Agriculture, mga kaibigan, at saka yung sa NFA, no, National Food Authority, napakaraming mga opisyales ngayon na tinanggal at kinasuhan. Kasi nga, yung mga opisyales na noon pa, no, Duterte administration pa, ay naging talamak na pala ang ginagawa nila ng pagbibenta ng mga big NFA rice. At nabuko ito ngayon. Sa panahon ngayon ni PBBM, nabuko ito ngayon. Na itong mga ito pala, noon pa pala ginagawa pala nila yan. Kaya ngayon, tanggal sila. Walang sinisino si PBBM, tanggal silang lahat. Naalala niyo mga kaibigan, yung sinubaybayan ni Ben Tulfo, no? Kung nanonood kayo ng Bitag dati, yung sinusubaybayan dati ni Ben Tulfo, mga kaibigan, na yung nasa National Food Authority mismo, sila mga kaibigan yung nagbebenta. Binibenta nila yung mga NFA rice dito sa mga malalaking trader. Binibenta nila ng mura, kaya yung mga kaibigan, pagdating ngayon sa merkado, mahal na. At pagdating sa taong bayan, sobrang mahal na ng bigas. Duterte time, namamayagpag yung bentahan ng mga NFA rice. Pero hindi nasawata ni Duterte. Hindi niya napigilan ang Pangulo na walang bayag. Ang Pangulo na napakaduwag na magaling lang magmura at magaling lang ng mga Pilipino. Pero walang ginawa tungkol dito. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kita niyo naman mga kaibigan, nangahuli sila. Nalaman yung mga pinaggagawa nila at napakarami sa kanila ay tinanggal at kinasuhan. No? So, yan ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. No? Kaya, etong si Lakay, etong si Robinson Sumatra, hindi siya updated, hindi niya alam ang pinagsasabi niya. No? Dapat sinasabi niya ito kay Duterte, sa Duterte administration, dahil ang Duterte administration, sila ang maraming mga katiwalian na hindi nila inintindi. Di ba? So, meron namang sumagot kay Robinson Sumatra. Droga, palso naman, small fish lang, pasakote ni Diggs. Si PBBM pa nakahuli sa mga generals. About corrupt naman. Why di nyo hanapin ang mga puon nyo? Trilyones, bilyones sa kanila. Correct! Correct po kayo, Julia Corrales, no? Pagdating sa droga, small fish lang ang ginaganon ng kanilang puon. Small fish lang ang tinatarget. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, ang tinatarget ay ang mga big time at yung mga small fish pinapapasok sa rehab. Yung mga ordinaryong addict pinapapasok sa rehab para magpagaling. Diba? Yan ang Pangulo, makatao ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos. Hindi niya kinikitla ng buhay, kundi pinapagaling. Kasi ang lahat ng tao may karapatan, may second chances na magbago. Yan ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. Diba? O ano pa mga kaibigan? Tama din ang sinabi ni Julia Corrales na bakit hindi nyo hanapin sa puon nyo yung trilyones, bilyones, milyones sa kanila. Sila yung may mga ganito, di ba? 52 billion, 125 million in 11 days only. Tapos yung tatay, ganun din, mga kaibigan. Di ba? So, sumagot pa si Rosemary Sebastian Damay, ang sabi niya,
kay Robinson, munta nga, spotted here. Tama ka, munta nga talaga yan, no? So, sumagot naman si Carme Lo. Kay Robinson, DD sheet. Sumasagot lang yan sa mga bintang at fake news ng mga inggit sa admin at first family pa victim ha. Correct ka dyan, no? So, eto, yung ginagawa natin, no, sumasagot tayo. Sinasagot lang natin yung mga bintang at mga fake news na sinasabi ng mga DD sheets na to tungkol sa First Family at sa Marcos administration. Kaya yung ginagawa natin dito, hindi ito paninirang puri na sinasabi nitong si Robinson DD sheet. So Robinson DD sheet, tama ang sinasabi ni Carme Lo. Sinasagot lang natin dito ang lahat ng mga binibintang inaakusa ng mga DD sheets sa First Family at sa Marcos administration, di ba? Katulad na lang ng sinasabi na sadali, sumagot si Robinson DD sheet, no? Sabi ni Robinson DD sheet, Carmelo, bintang o panlalait? Sa bawat post niya, kung iyong nasubaybayan, kaya lang minsan lang ako nag-comment sa kanya, ang dahil ang laswa makinggan lalo sa mga Duterte. Mga kaibigan, ang laswa daw pakinggan lalo na daw yung mga sinasabi ko sa mga Duterte. Nalalaswaan siya mga kaibigan. Totoo yung mga sinasabi ko. Diba? Nag-post ako, nagpakita ako ng picture ni Duterte na nangahalik ng mga babae. Yung mukha ng mga babae na parang diring-diri. Oh. Totoo yun, di ba? Totoo yun. And then, pinapost ko lang naman yung mga sinasabi ni Duterte about President Marcos Jr., na si President Marcos Jr. daw ay ganito, yung mga paninirang puri niya, mga panlalait niya sa ating Pangulo. O, sino ba ang nanlalait? DD sheet, Robinson DD sheet. Di ba ang Pangulo nyo? Sino ang nanlalait sa Pangulo namin, PBBM, since election time? Di ba kayo ng mga DD sheets? Ako noon, mga kaibigan, support pa ako kay, kay Sara Duterte. Pero sabi ko, wala na to. Sumusuporta ako kay Duterte pagkatapos yung Pangulo namin, panay panlalait nila. Sandali nga, sige. Oh. Binitawan ko na ngayon ng Duterte. Binitawan ko na si Sara. At talagang si PBBM na lang talaga. Magkaalaman na tayo kung sino ang mas maraming supporter. Diba? Kaya yung lahat ng sinasabi ko dito, pinagtatanggol ko lang ang Pangulo namin na nilalait ninyo at binabastos nyo, mga baboy kayo, mga DD sheets. Yun ang ginagawa ko. Ang baboy nyo. Ang ginawa nyo sa FLISA namin na kagalang-galang. Anong ginawa nyo? Diba? Pero yun pala, yung mga puon ninyo ang merong mga kasalanan, mga tinatago ng mga baho, ng mga basura. Diba? Pagkatapos, ibinabato nyo sa aming FLISA at sa aming PBBM. Mahiya kayo. Kaya ang ginagawa ko dito, hindi paninirang puri, kundi tatanggol sa aming Pangulo na nilalait ninyo at ginagawa nyo ng fake news. Ano akala nyo? Ha? Mananahimik kami na ganun-ganun na lang? Ha? Ganyan-ganyan ninyo ang Pangulo namin na napakabuting tao? Ng aming FLISA Marcos na napaka-decenteng babae? Ganyan-ganyan ninyo? Hello! Dadaan kayo sa ibabaw ng aming mga sexy na body. Dadaan kayo sa ibabaw ng bangkay namin na mga sexy body. Tingnan natin, di ba? Yung mga ginagawa nyo sa Pangulo namin at sa aming FLISA. Tingnan natin. Sige, gawin nyo yan. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aming mga bangkay. Pagtatanggol namin ang aming Pangulo hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Diba?
Dito lang tayo sa totoo. Dito lang tayo sa mabuting tao. Dito lang tayo sa tunay na mapagmahal sa bayan. Dito lang tayo sa isang politiko, PBBM, na tunay na nagmamahal sa bayan. Walang personalan to. Dito lang tayo, mga kaibigan. Ang tunay na makabayan na nagmamahal sa bansa natin, Pilipinas, at hindi pro-China, mga leaderships, mga bunggong, mga hunghang. Rosala Dahino, tawang-tawa ako sa iyo, ma'am. Sorry po ah. Okay. No presidents in the past except the late President Ferdinand Marcos Sr. can compare our President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.'s good governance and truly guided by Jesus. Ellen Dasig. Correct! Tama po kayo dyan, Ellen Dasig, no? Tama ka talaga sa sinasabi mo. Correct na correct. Watching from Dinalupihan, Bataan. Salamat po. Meron pala tayong watcher na tagapanood dyan sa Dinalupihan, Bataan. Maraming pong salamat, no, sa panunood, no? So, kaya yan, no? Oh, sabi pa ni Robinson na Didishit, no? Sabi ni Robinson Didishit, Arme Law. Ma'am, hindi na bata si Digong. Buhay na yan sa kapanahunan ni Apo Lakay, Marcos Sr. Huli na tayo pinanganak niya. Pinanganak. Alam niya, hindi pa natin alam. Isyong pulburon sa panahon pa yan sa pangumpanya. Kaya hindi bago sa ating pandinig. Matatandaan mo, walang inindorsong Pangulo si Digong. Siya ang higit nakakaalam. Nakakatawa talaga ito sila kay DD Shits, mga kaibigan. Pulburon, o pulburon daw. O sige, pag-usapan natin ang pulburon. Sino ba ang self-confess na bumabatak ng Mary Jane sa loob ng Malacanang? Sino ang self-confess na bumabatak ng Mary Jane? Di ba yung puon niya? Si Duterte? Sino ba? Bukod dyan, sino ba ngayon yung hinahamon, no? Sino ba yung artista? Baron Geisler, na magpa-drug test. So, sino ba ngayon ang may pamilya na nasangkot sa illegal kontrabando to the point, mga kaibigan, na ipinatawag pa talaga sa Senado? Malaking kontrobersyal. Sino ang pamilyang yan? Duterte. To the point na pinapahubad pa yung sa likuran lang naman pipicturean daw yung tattoo, ipapa-inscribe para malaman kung ano ang kahulugan ng tattoo ni Pulong. Pero hindi pumayag. Bakit ay pumayag? Bakit tinatago? Kasi 'di ba ang aligasyon ni Trillanes ay kasangkot sa triad. Chinese triad ng drugs. Kita nyo na? So kung titignan natin, yung kanilang pamilya ang merong talagang may kontrobersya. Malaking kontrobersya tungkol sa mga illegal substance. Ang PBBM, wala. Kahit nga si Bato de la Rosa, ang sabi ni Bato de la Rosa, never siyang nakakita ng pangalan ni PBBM. Naging PNP police yan eh. Naging PNP police chief yan. Chief of police ng PNP. Ibig sabihin, dapat kung andun ang pangalan ni PBBM, dapat makikita niya. Kasi PNP chief yan eh. Makikita niya dapat, bakit wala siyang nakita na pangalan ni PBBM? Sabi niya.
At yung PNP natin ngayon, in the present, ganun din ang sinasabi. Kino-confirm yung sinasabi ni Bato na wala daw sa listahan ang pangalan ni PBBM. At the same time, ang PDEA, ganun din ang sinasabi. Never ever na naging na nasa listahan ang pangalan ni PBBM. Never. So, kino-confirm. Ngayon, pumapasok dito ang naratibo na kaya nasabi yun ni Duterte ay dahil baka naman siya nag-hallucinate. Dahil self-confess si Duterte na bumabatak siya ng Mary Jane sa loob ng Malacanang. At self-confess addict din siya ng fentanyl. Kaya kung titingnan natin, suplak dito si Robinson Sumatra Lakay na isang DD shit. Suplak ka na naman sa sinasabi ko. At siguro ngayon, gigil ka na naman sa akin. Sabi ko na sa inyo lahat ng sasabihin nyo, suplak talaga kayo sa akin Sunog na sunog kayo sa akin. Kasi ang inyong tatay, self-confessed addict ng fentanyl. At self-confessed user ng Mary Jane. Pagkatapos ibabato nyo ang pulburonik kay BBM, walang ebidensya. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa, di ba? Kaya yan. Talagang sobra talaga ang galit nyo ngayon, no? Galit na galit siya sa akin Kasi mga kaibigan naninira daw ako. Pero lahat naman ang sinasabi ko, di ba mga kaibigan? Lahat ng sinasabi ko dito ay talagang kinokorek ko lang yung kanilang mga fake news, yung paninira nila sa ating Pangulo, BBM. Wala namang nagmumula sa akin na fake news Diba? Lahat ng sinasabi ko dito, puro lang pagkokorek sa kanilang mga sinasabi. Puro lang talagang pagtatanggol sa ating Pangulo, sa administrasyon na sinisiraan ng mga ito. Diba? Galit na galit siya sa akin, mga kaibigan So, sabi niya, matatandaan mo, walang inindorsong Pangulo si Digong, siyang higit nakakaalam. Alam mo kung bakit hindi pwedeng mag-endorso si Digong kay PBBM? Kasi nga, hindi niya pwedeng kalabanin ang kanyang sarili. At ang partido niya. Dahil ang partido niya ay partido ni Cory Aquino na isang anti-Marcos #1 dilawan. Yan ang dahilan kaya hindi na pa pwedeng i-endorso si PBBM. Dahil si PBBM ang pinatalsik ng kanyang nanay noon as Yellow Ladies sa Davao na nagmamarcha noon sa mga parke ng Davao para patalsikin si President Marcos Sr. Natural, hindi niya pwedeng suportahan si PBBM. Kasi sila parang ang gustong ipaabot nitong si Robinson Sumatra na DD shit ay hindi daw sumuporta si Digong kay PBBM dahil pulburonik daw. Ang ingay ko. Sorry mga guys, ang ingay ko. Pero ang totoo, hindi talaga siya sumuporta dahil nga against sa kanyang ideology, sa kanyang paniniwala, sa kanyang partido, against sa kanyang nanay. Mga kaibigan, ng panahon ng ayan na. Sabi ko na pag extreme emotion, pag tawa ako ng tawa, uubuhin ako hihikain ako. So, mga kaibigan, nung panahon ng eleksyon, pinost ko yan Ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng sumuporta si Digong
kay PBBM. Pinakita ko yan mga kaibigan, yung interview doon sa ate ni Digong, na yung nanay daw niya, Yellow Ladies ng Davao, na yung nanay niya ang leader para magmarch siya sa street ng Davao para patalsikin si President Marcos Sr. And then, si Cory Aquino, siya yung appoint kay Duterte para maging una muna vice mayor ng Davao. So si yun, si Cory talaga. At ang ginamit ni Duterte, dati Liberal Party ang gamit niya Pero siguro nagsawa na siya sa Liberal Party, ang ginamit niya susunod ay ang PDP laban. Dilaw na dilaw pa rin. Cory Aquino. Yun ang ginamit ni Cory Aquino at until now, hindi siya bumibitiw sa pagiging dilawan, sa pagiging Cory Aquino, Cory Aquino follower. Kasi PDP laban siya Yun ang ginamit ni Cory Aquino. Namatay si Cory Aquino na PDP laban pa rin. See? Yun ang dahilan kung bakit si Duterte ay hindi talaga niya pwedeng i-endorso etong si President Marcos Sr. Jr. Ay, nako. So, suplak na naman. Burn, Sunog na naman si Sumata. Robinson Sumatra. Sunog na naman ang DD shit. Nagkagalaitin na naman ng tumbong niya ngayon. Nakikita ko na yung pagmumukha niya ngayon habang nanonood sa akin. Nagkagalaitin na naman siya. Siguro sabi niya, itong admin rich na to, titirisin ko to. Ay, nako. Tapos sinagot siya ni Zay Adriatico. Sabi ni Zay Adriatico, nagmarites ka lang naman, mali pa. Tama ka, Zay Adriatico. Nagmarites si Robinson na didishit. Mali pa. Ay, nako. Talaga naman. Ay, nako. Talaga naman, oo. Mga kaibigan. Ayan. Ako, kain na ako dito, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, bawal sa akin extreme emotion. Bawal yung sobrang lungkot, bawal sobrang saya, So, ang sabi ni Carolina de la Cruz, mga bobo nga sila, madam, walang alam sila. Tama ka dyan, Carolina de la Cruz, mga bobo talaga. Ano ba yan? Ang saya ng live natin. Sabi pa niya, yung nagsabi ng pulburon, yun ang pulburon ang utak. Wala kasi sila mga utak talangka. Tama. Tama po sinasabi niyo, Carolina de la Cruz. Correct. And Manuel Pedrosa Jr., good afternoon, Madam Admin Bridge. Good afternoon din po sa inyo. Nasa na si Lakay, Hindi yata siya isang comment lang niya, parang siguro nainis sa akin, umalis na. Siguro sabi, makalayas na nga. Nag-left siya sa nag-left siya sa chat room. Nag-left siya sa comment section, mga kaibigan, hindi na niya kinaya. Hindi ko na rin kaya tumawa. Hi, Ma'am, Admin Rich. Watching you.
watching you at super at super pogi pa. Ah, ano? Inggit lang sila kasi mabait si PBBM at super pogi pa. Correct po. Tama kayo. Tama kayo dyan, no? Inggit sila kasi super bait na si PBBM at super pogi pa, no? Tama po, no? Ba yan? Ayoko na tumawa, mga kaibigan. Na ano, baka hikain na naman ako nito. Bawal kasi sa akin yung sobrang ano, extreme emotions, yung sobrang tawa ng tawa o kaya sobrang lungkot. Bawal sa akin yun, mga guys. Kaso kapag nagla-live ako ng ganito, mga kaibigan, hindi ko na iiwasan na talagang matawa kasi yung bang ang bububo, sobrang ang bububo talaga. Ay, nako. Mga kaibigan. Ala, 1 hour and 50 minutes na pala yung live natin. Ay, nako. Matalino pa, Pangulo. Correct po, matalino po ang ating Pangulo, no? At salamat po sa panonood ninyo dyan sa Japan. Nakuyog siya, di umubra si Robin. Tama ka dyan, Rosala Dahino. Nakuyog. Nag-left. Nag-left siya. Baka sasabihin niya, uy, maghahanap nga ako ng ano, ng kasama kong DD shit. Ay, naku mga kaibigan, nakakatawa talaga. Sobrang nakakatawa talaga, no? Ay. Sandali, ando. Ala. Mga kaibigan, no, meron pong ano, panoorin niyo po ito, no, sa akin pong kaibigang pro-BBM vlogger, no, si Juan Historiador, no. Panoorin po niyo ito, meron po siyang vlog, no. Binenta na pala tayo sa China, 5.2 billion pesos ang kickback. Totoo kaya ito? Pilipinas for sale daw eh, no. So yan, panoorin po ninyo si Juan. Panoorin po ninyo ang aking kaibigang vlogger din na pro-admin, si Juan Historiador, mga kaibigan, no? Papanoorin ko rin ito, no? Pagkatapos ko dito. 5.2 billion pesos. So, tingnan natin yan, no? Panoorin natin yan kung totoo po. Yan. Itong si Pacquiao talaga, oh. Si Pacquiao, ito talagang si Robin Hood. Si Robin Hood. Ang daming sinasabi, no? Bayani daw, mga kaibigan, bayani daw itong si Kibuloy. Oh, sabi ni Jason sa Antabay, 5 minutes lang ito mga kaibigan, no? Sabi ni Jason sa Antabayan ang nakakayanig na balita mula sa Croco Farm sa QC. Unti-unti nang nagbubunga ang panambitan sa liwasan, may sisipain na. Grabe sa fake news mga kaibigan, no? Ay, sabi ko nga sa inyo, dadaan muna kayo sa aming mga bangkay bago niyo magawa yan sa aming Pangulo Bongbong Marcos, no? Ma'am, pakipost mo ang name niya para follow natin siya kasi kakampi natin siya. Opo. Kasi mahilig yan siyang mag-comment dito sa akin si Robinson Sumatra Lakay, no? So, mamaya po post natin yung kanyang comment, no? Si Juan Historiador pala yung sinasabi niya.
Paki-post po ang name niya para follow natin siya kasi kakampi natin siya. Opo, mamaya pa-post ko yung pangalan po ni Juan Historiador. Akala ko yung sinasabi mong si Didi Shit Lakay. Okay, mamaya po pa-post ko si Juan Historiador, yung kanyang bagong page, no? Panoorin po mamaya yung sinasabi niya, no? Si Juan po, opo. Noted po, ipopost natin si Juan, historiador, para mapanood ninyo yung kanyang sinasabi sa vlog, no? Ah, uy, mga kaibigan, no? Si Attorney Larry Gadon. Thank you very much, Amang Rodriguez Elementary School, Malabon City, for your andun po siya, no? Siya po kasi yung sa BBM, batang malusog, no? Yan, meron po siyang doon, meron po siyang programa. So kung makikita natin mga kaibigan, ang daming programa ng Pangulo natin, kabi-kabila. At ang kanya pong mga pinag-manage, syempre yung kanyang mga secretary, no? Ang dami po. Kaya anong sinasabi ng mga DD sheets na to na wala naman daw ginagawa ang Pangulo natin, no? Sa totoo lang, no, itong mga DD sheets na parang mga natutulog sa pansitan. Natutulog sa pansitan ang mga DD sheets. Yan. Sige mga kaibigan, tama na muna, no? Kasi magdadalawang oras na po ang aking live, no? So, popost ko yung kay Juan Historiador para mapanood din po ninyo, no? Maraming po salamat. Salamat po sa mga nanood, no? Carolina de la Cruz, umuulan dito sa Tondo. Sana naulanan din ang mga nagrarally. Sana nga po. Sana lumakas na lumakas yung ulan. Mukha sila mga basang sisiw. Ano ba yan? Ayoko na tumawa mga kaibigan. I-end ko na nga itong live ko. Sige ma'am, thank you din. Salamat po. Ayoko nang tumawa. Baka ikain ako ng gusto, no? Salamat po mga kaibigan. Fight fake news, expose the truth. Dito po tayo, hindi po tayo dito na papalaganap ng fake news, kundi tayo po ay sumasangga lang sa mga fake news na binabato nila sa ating Pangulo at sa Marcos administration. So, sumasangga lang po tayo, defender po tayo dito, no? Fight fake news and expose the truth para nang sa ganun malaman ng sambayan Pilipino na hindi pala yan totoo. Ay, ito palang totoo, di ba? So in order to fight fake news, kailangan i-expose natin ang katotohanan. Yan. Kaya yan po ang motto natin. Fight fake news, expose the truth. Salamat po sa lahat ng nanood mga kababayan at lahat po sa inyo. Babalik na lang po ako mamayang gabi for another live and another topic. Bye-bye! God bless us all sa Bagong Pilipinas! Bye! BBM! Bye! Ang tagal